Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa ating Panginoon Diyos ay yung tayo kanyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan sa ating paggunita kay San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng mahal na Birheng Maria. Ating itaas sa Diyos ang ating mga intensyon at ang ating mga panalangin. Panalangin natin lalo higit ang mga maaaring naapektuhan ng bagyo sa kasalukuyan. At upang tayo lahat ay maging karapat-dapat ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at tubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Nilumong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang na mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita, at 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda.
Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo. Pagkain ang nagbibigay, Panginoon ang nagbibigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos naguutos sa kalangitan at ang mga pinto niya'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinibigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas, niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating. Makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak. Sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang maghasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon,
Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Malibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig sa 100, may tiga 60, at may 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoong Heso Kristo, ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Kung maalala po ninyo ang panawagan ng Santo Papa sa bagong evangelisasyon o sa New Evangelization na siyang isa sa mga tinutungo ng simbahan ay finding the lost, the least, and the last. Paghahanap sa mga nawawala sa ating pananampalataya. Kung bakit ganon ay tinutugon ng ating ebanghelyo ngayon. Napakinggan po natin yung talinhaga ng isang maghahasik. Sa Palestina po may 2 paraan ng paghahasik o pagtatanim. Una ay sa pamagitan ng pagsasaboy, yung kinukuhang binhi at isinasaboy sa taniman o inihahagis. Pangalawa, ang ginagawa ng mga magsasaka, ang 2 sako o 1 sako ng pananim ay ikinakabit nila sa kanilang hayop, maaaring baka o maaaring asno o kabayo, at binubutasan sa magkabilang tabi. At habang lumalakad ang hayop, nalalaglag ang mga binhi sa kanilang mga taniman. Pero dahil kung minsan ay mahangin, ang ibang binhi ay napapapunta sa ibang uri ng lupa sa halip na mismong taniman. Ito po yung binabanggit sa ating ebanghelyo sa talinghaga na maaari ngang may malaglag sa tabing daan, mayroon sa damuhan o sa dawagan o maaaring sa batuhan. Sapagkat ito nga ang kanilang paraan ng pagtatanim na maaaring dahil sa malakas na hangin ay nadadala sa hindi tamang pagtaniman. Pero meron ding nalalaglag sa tamang taniman. Ito, sabi sa Ebanghelyo, ang sumisibol ng tama, namumunga, samantalang yung iba panandalian lamang. Ito po ang larawan ng mga mananampalataya. Ito ang katotohanan ng ating pagiging Kristiyano. Hindi naman lahat ay tumanggap ng tama ng salita ng Diyos at nagsabuhay ng pananampalataya. Merong ningaskugon lang, merong panandalian lang, merong pagdating ng mga pagsubok sa buhay, iniiwanan ang Diyos, iniiwanan ng simbahan. Sa sandali na masaktan sa iba't ibang karanasan, maaaring sa simbahan, nagtatampo sa Diyos, nagtatampo sa simbahan. Kaya nga, ito yung mga taong nais ng Santo Papa na hanapin natin at ibalik sa ating Panginoon Diyos. We have to find the lost. Hahanapin natin ang mga nawawala. At kung tayo ang lupang naging mabuti sa pagtanggap ng salita ng Diyos, pagyamanin po natin ito at paunlarin sa ating buhay. At ang isang matabang lupa na tumanggap ng salita ng Diyos, hindi nag-iisip ng para sa kanyang sarili, kung hindi kanyang ginagamit ang biyaya ng Diyos para ibahagi sa kanyang kapwa-tao. Kaya nawa yung atin pong natutuhan nung tayo maliit pa magpahanggang ngayon ng pananampalataya ay paunlarin natin at pabungahin natin sa ating buhay. Papaano? 4 na paraan. Una, maging bukas sa kalooban ng Diyos. Maging bukas sa pagsunod sa Diyos. Pangalawa, matuto pong makinig. Makinig sa salita ng Diyos, makinig sa mga sinasabi ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay, makinig sa turo sa atin. Pangatlo, unawain
intindihin ang mga bagay na ito sa ating pananampalataya. At pang-apat, tugunan ng paggawa. Ang ating pananampalataya po ay hindi lamang basta nagdadasal, hindi lamang basta sumisimba. Ito'y sinasamahan ng mabubuting gawa. Doon tayo nagiging mabunga sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Si Santa Ana at si San Joaquin ay larawan ng ganitong pagiging mabuting lupa. Sapagkat sa kanilang buhay, sila'y nag-ugnay ng kanilang sarili sa Diyos. Kaya nga, naging bukas sila sa kalooban ng Panginoon na sa kabila ng kanilang katandaan, nang si Ana ay nagdalang tao. Naging bukas sila sa bagong tungkulin at kanilang pinahalagahan ang biyayang ito. Hindi sinarili, ibinahagi ang mahal na Birheng Maria sa katauhan upang magkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos. Kaya nawa po ang buhay natin ay maging buhay ng pagtugon, isang buhay ng pakikinig, isang buhay ng pag-unawa, at lalo tigit, isang buhay ng pagtalima sa kalooban ng Panginoon. Doon tayo magiging mabuting lupa ng ating Panginoon na naghahangad na tumugon sa kanyang panawagan upang ating kapwa ay dalhin sa kanyang kaharian. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, kasama ni San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangailangan ng ating pamilya at ang pamayanan ng simbahan. Ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga anak, naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asaway, nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan, pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae na nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon, upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kaniyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo. Kay sana mga apostol ni Santa Ana, San Joaquin at ang lahat ng mga banal ni San Fernando na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa ganiyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilumong isilang mula sa mataong bugtong na anak mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo, bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkainglan sa mga anak, ay pabanalin mo sa Espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kanilang kasal, pupunta sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Mangyaring pumunta po dito sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. At isusunod na rin po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Manay pagmahal sa ilago mo lang lahat ang mabuting bagay, hinihiling na yung basbasan mo ang ayong mga kapatid na nagdiriwang ng karawan. Anibersaryo ng kasal sa ilalim sa pagsusulit at sa iba't iba nilang pangailangan. Pagkalooban sila mas mahabat pakahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan ng mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalang gawin at ikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabing sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos sa magapala ang mga sangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Dahil po ngayon ay piyesta ni San Joaquin at Santa Ana, yung pong mga lolo at lola, mga matatanda, lumapit po dito at kayo babasbasan. Mga matatanda. Kahit hindi ho kayo lolo at lola, pero kayo ay matanda na, ay lumapit na din ho kayo din. Makita nyo, daming matatanda. O, tungo po ang ulo. Mabanayang pagmahal, hinihiling layong basbasan mo ang aming mga kapatid na nasa kanilang katandaan. Sila'y iyong gabayan, suwaybayan, ingatan, bigyan ng buting kalusugan at kalakasan upang patuloy na magampanan ang kanilang tungkulin sa kabanalan. Nawa si San Joaquin at Santa Ana ang maging huwara nila sa pagkatalaga ng kanilang sarili at maging daluyan nawa sila ng iyong pagpapala para sa kanilang kapwa. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga lolo at lola, mga nakakatanda, mga elderly. Yan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.